Ito na nga po mga kapatid, para sa mga nakatutok po sa atin ngayon, sa maraming nanonood sa atin sa TikTok Live ng Radyo 5, maging sa mga nasa Facebook, magandang umaga, ay hindi pala umaga, sorry, nasanay po ako. Magandang tanghali sa mga nasa Facebook Live, nasa radyo nakikinig, at sa mga nanonood sa atin sa Channel 19, yan po ang ating channel on TV. Makikita nyo rin po yan sa 1PH. Pero sa mga naghahanap kay Kuya Popoy, I'm sure na miss nyo na siya. Bukas naman nandito na po siya. Hopefully naman po, di ba? Merong inasikaso lang pong importante itong si Kuya Popoy. Alam nyo na, daddy duties. Kanina may naghahanap kay Kuya Popoy. Ngayon naman dito sa TikTok may naghahanap kay Manong Ted. Tulog na po. Pagod na po sa morning shift si Manong Ted, kaya ngayon po ay nap time na po niya. Nagmeme na po si Manong Ted Filon. Pero ang sure na sure, ako po si DJ Chacha ay makakasama nyo all the way till 1 ngayong hapon para dito sa ating Heart to Heart. Meron tayong Heart to Heart Confessions. May caller po tayo ngayon. Bago yung ating topic ulit mamaya ha. Eto na muna para sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Mga kapatid, itong makakausap natin ay mula po sa Batasan, Quezon City. 42 years old po siya. Halos isang taon na daw na magjowa itong caller natin at ang girlfriend niya, pero parating dinadaing ni Joel the caller hanggang ngayon hindi pa rin siya maipakilala nito sa magulang ng kanyang girlfriend. Diba nga? O ito kausapin na natin siya. Antara yan, no? Parang ilang taon kaya siya nagkaroon ng girlfriend? Last year lang ba? Sobrang strict siguro ng magulang nito. Kasi ngayon siya nagka-girl sa bagay. Yung iba naman, di rin naman siguro dahil alam nyo na strict. Baka choosy lang talaga tong si Joel. Tanungin na natin siya. Hello, Joel? Po. Good afternoon po. Good afternoon, Kuya Joel. Naririnig mo ako? Opo. Oo. Saan po kayo sa Batasan? Galit po ba kayo? Quezon City po. Hindi naman po. Ay, hindi naman po. O, Kuya Joel. Malakas lang po talaga po ang boses ko po. Malakas lang po talaga boses niyo. Ano pong ginagawa niyo sa buhay, Kuya Joel? Bali po, isa po akong technician po sa isang kumpanya po. Oh, ano pong kumpanya po ito? Pwede po ba naming malaman kung ano pong kumpanya yan? Sa Eureka Sound System po. Sound System. Tapos kuya, talagang late na po kayo nagdesisyon na magjowa, kaya po ngayong 42 ay hindi pa po kayo pamilyado, ganun po? Opo. Okay lang naman yun. Busy po ba sa trabaho? Choosy? Ano pong dahilan kung bakit medyo ipinagpaliban nyo muna ang love Parang life? Parang ganun na rin po. Parang na ano po sa pamilya. Na ano po? Na ano po kayo sa pamilya nyo? Bali parang naging sumuporta muna sa mga gasto sa mga kapatid. Ako muna tumayo ng kanilang parang ano ba, ama sa kanila. Ang bait ni Kuya Joel, tumulong muna sa pamilya. Clap naman talaga for that. That's good, big boy. Nandyan siya, buti na lang andyan ka. Medyo nalo-lost in space ako dito. So kuya, dyan po sa bahay nyo, kasama nyo pa po yung magulang nyo tsaka itong mga kapatid nyo na tinulungan nyo? Opo, kasama ko po. Etong girlfriend nyo pong si Tanya, ilang taon na po si girlfriend? Edad po niya, edad. Naku kuya, baka imaginary girlfriend yan. Ang tagal sumagot ha. Anong wala? Hi, joke lang. Ano po? 25. Ay, bata! Wow! Bagets, 25. Sa bagay, age doesn't matter naman, kuya, no? Kaya nga po. Oo. Saan niyo po nakilala si Tanya? Okay lang naman pong malaman. Para kasi nga init ng ulo niyo. Parang ang dami niyo ginagawa dyan at ayaw niyo po akong kausapin. Hindi naman po. Hindi naman. O sige, so saan niyo po nakilala si Tanya? Kuya, kaya po today? Char! Kaya po nating sagutin today. Hindi, pero saan po kayo nagkakilala ni Tanya? Bali dito na rin po sa Manila po. Opo, sa Maynila. Saan po sa Maynila? Ang laki po kasi ng Maynila. Metro Manila po ba yan? Saan po banda? Saan po? Mandaluyong po. Sa dito lang. So malapit ka lang pala sa akin dito sa may Reliance, kuya. Opo. Oo, sa Mandaluyong kayo nagkakilala. Sa loob po, sa labas. Chareng!
Kayo naman, pinapatawa ko lang kayo eh. So, saan po dito, kuya? Saan po? Sa isang bar? Sa isa po bang, paano to? Para sa isang event lang kami nagkakilala. Kasi nga sa sound system ka nag-work. So, Opo. sa isa-isang event place, nagkakilala kayo sa trabaho. Opo. Ano po bang trabaho nitong si Tanya? Bali parang isa po siyang sa production po siya. Parang Kasama po siya sa production. bakit hindi po kayo sigurado sa girlfriend ninyo, kuya? Bakit parang? Yung totoo, maming ka. Imaginary girlfriend talaga to, no? Chareng, chika lang. Hindi naman. Oo. Bali, production po siya nagtatrabaho. Sa production. Ano po exactly ang trabaho ni Tanya sa production? Bali, ano po siya, yung... Ang tagal siya yung nagbukuan ng... Ang tagal sumagot ni kuya para talagang walang girlfriend, ha? Ano po siya doon? Siya yung manager sa mga event. Siya yung nagmamanage po. Okay. Events manager itong girlfriend ni kuya. So, gaano na po kayo katagal ni Tanya? Bali, 1 year na po kami. Oo. Lahat ng sagot ni kuya parang di talaga siya sure, no? Yung totoo, Jeff. Kuya mo to, no? Charing. Okay. So, sige. So, ang problema nyo daw po, 1 year na kayo, pero hindi ka pa rin pinapakilala. Kwento mo sa amin. I mean, 1 year na kayo, nagkakilala kayo sa isang events place. Ano pong tawagan nyo ni Tanya? Babe po. Babe. Nasaan si Babe ngayon? Bali, nasa trabaho po siya ngayon. Tapos, ano pong problema ninyo dito kay Tanya? Yung nga po, bali, ang daing ko lang po, ako po lahat ng nagbibigay sa kanila ng mga pangbayad sa internet, tapos sa mga kuryente, sa mga gastusin. Ginawa kang sugar daddy. Ganon. Parang iba yung problema niya sa nakasulat dito. Pero sige, tugunan din natin yan. So, laging ikaw ang nagbabayad ng bills ni Tanya. Ano pa yung mga binabayaran mo? At kailan mo pa sinimula na bayaran yung mga yan? Nung sapon siguro 5 months. 5 months na kami. Kaya ko naportahan mo na siya yung kanyang internet. Sige, kuya, ganito. Para hindi ka kabahan, ang gawin natin, kuya, hinga ka muna ng malalim. Hinga kang malalim. Okay, hindi ka na kinakabahan? Medyo po. Medyo. So, ang problema mo, laging ikaw nagbabayad ng mga bills ni Tanya? Opo. Oo. Mga kuryente. Tapos minsan, binibigyan ko po siya ng pang-budget, pang-grocery. Ano pa? Bahay sa bahay. Mm-hmm. Ang kinaano ko lang, hindi niya po pinapakilala sa kanyang magulang. Sa dami na ng nagastos mo, hindi ka pa niya napapakilala sa magulang. Sa mga... parang... Sige po, tuloy po. Parang ganun po. Oo. Pero na-meet mo naman na yung friends ni Tanya, ganyan, o mga kapatid, baka may nakilala ka na, may mga gano'n naman, na-introduce ka na sa iba. Wala po naman po. Ay. So, 1 year na kayo, wala kang kilala sa buhay ni Tanya? Wala pa po. Kasi parang niya ako, parang yung tinatago. Ayaw niya ako pakilala sa kanyang mga relatives, mga parents. Tinatago? Paano to? Parang kinakahiya ka ni Tanya? Hindi ko din po alam eh. Pero sure ka na boyfriend ka niya? Kasi... Oo naman po. Oo. Sigurado ka? Okay. Oo, kasi baka mamaya ikaw lang. Kasi minsan gano'n yung akala mo magjowa kayo, pero yung pala, ikaw lang nakakaalam na magjowa pala kayo. Ba't nilalagyan mo ng ganyan? Mga horror na background story. Eto si Big Boy, puro kalokohan eh. Pero sige, ang problem mo, 1 year na kayo, pero nagtataka ka, tinatago ka niya, tapos wala ka pa nakilala sa mga kaibigan, di mo rin nakilala pamilya, lalo na magulang. So gusto mo na sana silang makilala. Opo. Kasi 1 year na po kami. Totoo. Alam niyo, nakakalungkot yung ganong feeling, no? Teka, sakto si Nia. Nia, pa-cross-post sa live, ha? Wala pa sa Facebook live ko. Gusto niyo yung on-air? Nagaganon ako dito, nagmamando ako.
Thank you, Nia. I love you. I love you, guys. Pakainin ko kayong lahat na nandito. Pag tumama ako sa loto. Pero mabalik tayo ngayon dito kay Kuya. Alam nyo, yung ganitong klase ng problema, kagaya sa'yo, Kuya Joel, yung feeling na parang kinakahiya ka nga. Kasi 'di ba, parang sa ibang tao, lalo na sa babae, I don't know with other people, no. May mga babae na pag pinakilala ka na sa magulang, parang ibig sabihin na nun, uy, seryoso na sa akin 'to. Pina-meet the parents na ako eh. Sa mga babae, minsan parang yun yung batayan. Ewan ko sa lalaki, kasi syempre di naman ako lalaki. So nagigets ko somehow yung point mo. Kasi nga naman, 1 taon na kami, pero walang pa-meet the parents. Tapos even yung mga kaibigan, hindi ko rin kilala. Ngayon, Kuya, ang tanong dyan, nasabi mo na ba kay Tanya itong concern mo? Baka naman kasi, hindi mo sinasabi. Kasi kung hindi mo yung sasabihin, hindi mareresolve yung problema nyo. Hindi, matagal ko na po sinabi sa kanya eh. Kung kailan niya ako ipapakilala sa kanyang magulang, sa kanyang mga related. Anong sabi niya? Relatives yon, hindi related. Pero related naman ang relatives, pwede na rin. O, tuloy. Sabi niya, wala pa daw siyang, ang sabi ko sa kanya, 1 year na tayo, bakit wala pa rin tayong... Gusto mo bang tawagan si Tanya? Tawagan kaya natin si Tanya nang magkausap kayo. Ayaw ni Tanya? Ay, ayaw ni Tanya, sayang. Gusto kong kausapin si Tanya. Ako mismong magtatanong, Tanya, bakit? Pero ikaw, kapag tinatanong mo siya, every time na bakit di ka pinapakilala, anong sinasagot sa'yo ni Tanya? Parang wala pa daw siyang oras. Lagi sinasabi. Ilang oras? Sa 1 taon, wala siya. Wala pa siyang, hindi ko alam po. Grabe no, hindi ako naniniwala doon sa walang oras because lagi tayong may oras sa mga taong mahal natin. We always make time. Hindi ko alam kung meron po siya tinatago sa akin. Basta ang laging sinasagot sa ni Tanya, wala akong oras. Sa dinami-dami ng araw sa 1 taon, wala siyang oras. Hindi ko tatanggapin yung rason na yon. Pasensya ka na, Kuya Joel. Kasi nga sabi ko kanina, tayo, we always make time for the people that we love. 'Di ba? Kapag hindi ka binigyan ng oras, ibig sabihin hindi ka mahalaga. Tama, mali? Hindi ko din po alam. Gusto ko yung pagka-candid ni Joel, di niya rin alam. Pero ngayon, Kuya, ang tanong ko sa'yo, hanggang gaano ka katagal willing mag-antay bago ka maipakilala dun sa magulang? Willing namang mag-antay kung kahit pumutuhin ang buhok. kahit pumuti ang buhok mo? Kahit pumutuhin ang buhok. Ngayon sa edad mo 42, wala pa ba? Joke lang. So willing ka mag-antay kahit gaano katagal? Oo naman po. Kasi mahal na mahal po siya eh. Gaano ka-importante sa'yo na maipakilala ka sa mga magulang, sa pamilya? Hindi po. Parang hindi rin naman importante sa kanya kasi hindi siya nakasagot. Pero bago yung final advice ko sa'yo, meron tayong standby caller dito na gustong magbigay ng advice sa'yo at reaksyon. 27 years old. Gusto mo, ireto na lang kita dito. Kung single to, gusto mo? Hindi po pwede, mahal ko po talaga sa kanya. Yan naman talaga ang hinahanap nating lahat eh. Ang gusto natin, yung talagang loyal. Ito yun mga kapatid. Gets nyo na? Ito yun. This is it, pansit. So, eto, 27 years old. Kahit pa siguro gaano kaganda tong magiging caller natin, it's a no for Kuya kasi mahal na mahal niya si Tanya. Kahit 1 taon na sila, hindi pa rin siya naipapakilala sa mga magulang. Flor Deliza ng Bulacan, good morning. Ay, good morning. Hindi wala good morning, sorry. Good afternoon. Hello po. Magandang tanghali po, DJ Cha. Magandang tanghali sa'yo, Flor Deliza. Yes po. Single ka? Ay, hindi po, ma'am. Correction lang po. Hindi po ako 27. Ilang ka po? 37. Ilan po? 37. 30s. Ikaw naman, pinabata ka na. Ayaw mo pa. Fake news. Ako nga, pag sinabihan ako ng 27, go ako eh. Ay, maganda po yung honest tayo. Oo, gusto ko naman yung ganyan sa'yo. Flor Deliza, saan ka sa Bulacan? Marilao, Bulacan po. At ikaw ay talagang Bulacania. Yes. Ano po, bali, kasi yung husband ko, taga rito po sila. Kaya napunta ako dito sa Bulacan. Yun na pangasawa niya ay mula sa Bulacan. So, kamusta naman ang mga sira-sirang daan dyan? Char!
Kasi di ba yung Bulacan ang madalas tawag dyan lubakan kasi paulit-ulit nasisira yung kalsada. Ay, teka, sa umaga pala yung commentary program ko. Sorry. Heart to heart pala to. Okay lang po, totoo naman po kasi. Oh, kita mo? Kita nyo? Ayan ang nirereklamo ng mga taga Bulacan. Yang mga lubak. Malubak po. Malubak! Legit yan, legit. Alam Legit ko po yan, yan! legit. Oo, Diyos ko, Flor de Liza, ilang beses akong nadisgrasya sa pagbibisikleta dyan. Andiyan po yung pagka dumadaan kayo sa kalsada, aalog-alog po talaga kayo. Ay, Oh, batiin muna natin si Seth Velasquez nakikinig sa atin, Erwin, no? Talagang ano tayo dito, no? Team Kapuyaters. Alam niyo kung ba't nakikinig si Seth? Ayun, umarakit din yan. Oh, mabalik tayo dito kay Flor de Liza. Flor de Liza, Yes po, ma'am. ipapakilala ko sa'yo si Joel. Ngayon, ikaw mismo ang kumausap kay Joel at advisean mo itong si Joel, ha? Opo. Oh, kasi nga alam mo na, may girlfriend siya, 1 year na sila, hindi pa siya pinapakilala dun sa mga magulang. Oo nga po. Sige, kausapin mo siya. Joel, hello? Hello. Hello. Yan. Hello po. Mag-usap kayo na parang ang tagal nyo na magkakilala, ganun. Hey Joel, ito ma-advise ko lang sa'yo. Kung mahal ka talaga nung girlfriend mo, kahit anong mangyari, kahit sabihin busy siya sa trabaho, bibigyan ka niya ng time na ipakilala ka niya sa side niya. Check. At Sabi ni saka, Bea, oo. Sabi ni Bea yung ganun. Bakit naman po gano'n na kayo rin ang nagbabayad lahat ng mga needs nila, ng mga bills nila? Mali po yun. Mali po yun. Kasi, diba, Pero Flor de Liza, kunwari, meron kang jowa na willing bayaran lahat ng bill mo, hindi ka papayag? Ay, depende, ma'am. Ako papayag, ako mukha akong pera. Charay! Nakakayari po. Pagka lahat iaasa mo. Totoo Jowa yun. mo pa lang naman po yun, hindi Alam mo, naman yung kasama. ang ganda nung pinunto mo, no, Flor de Liza. Totoo yun lalo pa kung may trabaho ka rin, hindi ka magte-take advantage kung mahal mo. At nakikita mo rin siya halimbawa na naghihirap siya. Sige, sermonan mo pa tong si Joel, tuloy mo. Ay, Kuya Joel, ito na ma-advise ko lang sa'yo, ha? Magpakatotoo ka. Kung mahal ka nung jowa mo, huwag kang papayag na hindi ka ipakilala yan sa side niya. Saka, huwag mong bayaran yung mga bills nila. Kasi ikaw rin na mahihirapan. Parang ang nangyayari kasi, parang yung mga pangangailangan lang nila sa bahay tsaka ng pamilya niya, parang gusto lang niyang i-ako sa'yo. Anong purpose ng pagiging boyfriend niya sa'yo? Kung lahat lang din naman ng mga pangangailangan nila sa pamilya. Ikaw ang ako magbayad, di ba? Mali yun, kuya. Mag-isip-isip ka. Galing ni Flor de Liza, pwede palitan si DJ Chacha dito. Ay, DJ Cha, lagi po ako nakikinig sa inyo, ha? Ay, salamat. Araw-araw yan. Salamat naman po kung ganun. Pero ang ganda, concern lang si Flor de Liza. Kasi nga parang feeling mo hindi seryoso yung girlfriend niya sa kanya. Opo, totoo po yan. Kasi kung mahal po siya ng tao, hindi po siya hahayaan na umabot sila na matagal. Tapos hindi malang pinakilala sa kaibigan, sa kamag-anak. Napaka-imposible pong walang dahilan. Ngayon naman tanungin po natin si Joel. Joel? Joel? Hello po. Akala ko nabaon na sa lupa si Joel. Kuya Joel! Opo. Ninanamnam ni Joel ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Flor de Liza. Kuya Joel, ano masasabi mo dun sa sinasabi ni Flor de Liza na dapat hindi ka pumapayag na ganyan ang ginagawa sa'yo ng girlfriend mo? Nagtitake advantage. Parang sabi nung isa dito sa Facebook, si Maria Gumana, Kuya Joel, naging sugar daddy ka lang. Tama po yan, DJ Cha. Parang gano'n na nga rin ang lumalabas talaga. Teka lang, si Joel, tinatanong ko, Flor de Liza, kalmahan mo. Ay, sorry po. Okay lang yan. Oo. Kuya Joel, ano masasabi mo? Alam mo, ang ganda ng advice si Flor de Liza sa'yo. Anong komento mo doon? Balik po talaga siya eh. Kaya, ang gusto ko lang naman talaga sa kanya, yung pakilala niya sa kanyang magulang. Okay na ako sa naniyan yun eh. Ano po yun? Sorry. Huwag mong kainin yung mga letra. Wala kami naintindihan doon sa last part. Ano yun? Ang gusto ko lang naman talaga, mahal ko po kasi ang aking girlfriend eh. Oo. Kahit ako pong sumuporta sa kanila. Walang problema. Okay lang po sa akin. Ang gusto ko lang po talaga, yung pakilala niya sa kanyang mga magulang.
Alam nyo, somehow, alam mo Flor de Liza, everyone, sa mga kapatid natin, Yes, somehow, may punto rin naman si Joel dun sa sinasabi niya. Kasi 'di ba pag in love ka, pag nasa relationship tayo, hindi naman natin binibilang yung mga bagay na binibigay natin sa partner natin. Hindi natin binibilang kung ano na yung mga nagawa natin. Ginagawa natin yon kasi mahal natin. Kahit pa mas marami na tayong binibigay, mas marami na tayong sinasakripisyo, okay lang kasi mahal natin. Ang gusto lang talaga ni Joel, ipakilala na siya sa mga magulang. Ngayon Joel, ang tanong dyan, make or break mo ba yan? Halimbawa, umabot pa kayo ulit ng 1 taon, 2 years na kayo, pero hindi ka pa rin na ipakilala. Yun ba ang magiging rason para iwanan mo na tong girlfriend mo? Hindi pa rin po. Ay, bakit ka pa tumawag? Parang hindi naman siya makikinig. Charang! Chika lang! Chika lang. Okay, bago yung final advice ko, tanungin natin, Flor de Liza. Sabi niya kahit gaano katagal, willing to wait siya. Para siyang bata na nag-aantay sa computer shop na mabakante yung isang PC. So, ikaw mismo, ano ang final advice mo para kay Joel? Kung ako kay Kuya Joey, siya na mismo magpunta doon sa side ng babae para ipakilala niya na siya yung boyfriend. Para pumatigil na yung mga naiisip niya na hindi naman dapat naisip doon sa girlfriend niya. Wait lang, tatanong ko si Joel. Joel, alam mo bahay ng girlfriend mo? Alam mo? Opo. Okay. Ang sabi ni Flor de Liza, ikaw na mismo ang pumunta sa bahay ng girlfriend mo. Anong sagot mo doon? Parang susurpresahin. Hindi susurpresahin. Magpapakilala ka. Ano? Bakit susurpresahin? Magpapakilala ka kasi nga hindi ka kilala eh. Anong tingin mo doon? Okay lang kaya na yun na lang ang gawin mo? Siguro pwede pong mangyari po yun. Alam mo yung bahay niya, pero hindi ka pa nakakapasok sa bahay nila. Hindi pa po ako nakakaano sa kanilang bahay. Kasi nga ayaw niya ako pakilala sa kanyang magulang. So paano mo nalaman na yung bahay na tinuturo ni Tanya ay bahay talaga nila? Kasi hindi ka pa nakakapasok eh. Ito yung di ba, pag mahigpit magulang mo, doon ka lang sa kanto ihahatid? Binigay niya lang sa akin yung address niya. Binigay niya sa'yo ang address niya, pero hindi pa tayo sure kung yun ang address. Joel? Hindi ko rin. Pero sure naman po na kaya lang po, ang niya, wag daw ako pumunta sa kanilang bahay. Pero paano ka nakakasiguro na yun yung address na tama yung binigay sa'yo? Sabi ni Erwin, magpag-grab ka daw kaya ng pagkain. Doon ha? Hindi dito. Baka dito mo pa yung padala. Alam ko gutom ako, pero doon na sa bahay ng girlfriend mo. Pero sige, pasalamatan muna natin to si Flor de Liza bago yung final advice ko dito for Joel. Flor de Liza, mukhang mahirap kausap itong si Joel. Hindi siya makikinig sa atin. Ganun talaga ang taong in love. Ganun pa man. Thank you ha, Flor de Liza. Yes, Lisa. Oo. Pag tinatawag kita, naaalala ko yung mga tropa ng lola ko. Charang! ganyan yung mga usong pangalan nun. Pero sige, bati ka muna sa mga nakikinig sa atin dyan sa Marilao, Bulacan. Yes po. Binabati ko po lahat po ng nakikinig ngayong tanghali. Saka po lahat po ng nag-like and follow po sa programa ni DJ Popoy. At saka DJ Sabi, binabati ko po yung kapatid ko si Edna Crisostomo, yung nanalo po sa inyo. Uy! So what's on your mind? Naku, sa dami na nakausap namin, congratulations pa rin kahit di ko siya maalala. Oo. Birthday niya po kasi today. Uy, happy birthday Ate Edna Crisostomo. Magkano natanggap niya sa program namin nung sumali siya? 14K daw po. Sabi niya po sa akin. 19,000 pesos. 14K po ata. Hindi ko po sure kasi nabanggit niya lang po sa akin. Oh, ibati mo ako ng happy birthday sa kanya. Thank you ha, Flor de Liza, sa laging pagtutok sa Radyo 5. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Yan nga po si Flor ng Marilao, Bulacan. Ngayon balik tayo dito kay Joel. Joel ha, pinapatawa ka lang namin kanina kasi sobrang seryoso ka tapos parang stiff siya. Parang kabadong-kabado ka. Ito naman ang sa akin, Joel. Alam mo, at the end of the day, ikaw pa rin naman masusunod dito sa pinoproblema mo dyan sa girlfriend mo. Nakikinig ka pa ba sa akin, Joel? Opo. Oo.
sa dulo, ikaw pa rin naman masusunod. Ang sa amin naman, opinion lang, advice lang to. Pwede mong sundin, pwedeng hindi. Pero again, babalik ako dun sa sinabi ko sa'yo kanina na naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling kasi nga 1 year na kayo tapos hindi ka pa rin na ipapakilala. Yung pakiramdam na parang kinakahiya, tinatago, ayaw natin ng ganong feeling kapag nasa relationship tayo. Di ba nga pag nasa relasyon tayo, gusto natin pangalandakan sa mundo na mahal natin tong tao na to. Kita mo si Erwin Ocaña nung nagka-jowa, pinangalandakan sa Instagram. Love ko tong girlfriend ko. Diba? Yung hindi napapagod na i-post tayo sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, ganyan. Ex na ngayon. Yung kayang ipagsigawan, ipagmalaki tayo sa mundo. Ngayon, kung ganyan yung partner mo, and big deal sa'yo, na hindi ka dat kinakahiya, at big deal din sa'yo na dapat kilala mo yung pamilya niya at magulang niya, which is, dapat naman talaga. Kasi pagdating ng panahon, 'di ba, magiging mag-asawa kayo, alangan namang hindi mo kilala kung sinong nanay at tatay niya at magiging lolo't lola ng mga anak nyo. Alangan namang ikasal kayong dalawa ng kayo lang dalawa. Pwede rin naman yun, pero mas masarap sa pakiramdam yung nagmamahalan kayo tas approve yung mga tao sa paligid nyo. Masaya din yung mga magulang niya, mga kapatid niya, yung mga kamag-anak niya na nagmamahalan kayong dalawa. 'Di ba? Pero again, this is just an opinion. Ikaw pa rin masusunod kasi sabi mo kahit gaano katagal, willing to wait ka. Pero sana, isipin mo rin kung nagte-take advantage na ba siya. Kasi yung mga sinabi mo na ikaw nagbabayad ng bills, hindi ka pinapakilala, sobrang lahat yun red flag. Red flag yun sa relationship. Pineperahan ka, hindi ka maipakilala sa mga magulang, anong ibig sabihin nun? Hinuhututan ka lang, di ba? So kung okay sa'yo yung ganyang setup, okay, wala naman kami magagawa doon kung gusto mong paubos sa kanya yung pera mo. Push! Pero kasi, dahil concern sa'yo yung mga nakikinig sa atin, concern din ako sa'yo, gusto kong makahanap ka ng babae na hindi ka ikakahiya. Sana mapag-isipan mo to. Diba? Sana dumating yung panahon na maipakilala ka talaga niya sa mga magulang. Or kung hindi man, sana, kung di kayo magkatuluyan, sa susunod na relasyon mo, hindi ganitong klaseng babae na ang mahanap mo. Sana ang mahanap mo na yung kaya kang maipagmalaki. Joel? Yes po. May message ka ba sa kanya? Opo. O sige, anong gusto mo sabihin kay Tanya? Tanya, masasabi ko lang sa'yo, kung kinakaya mo o ayaw mo pakilala sa magulang mo, sabihin mo lang sa akin. Kasi ako rin nahihirapan eh. 1 year na tayong mag-girlfriend, tapos hindi mo pa rin ako pinapakilala. Kita mo? Ito naman si Erwin, no? Nakakatawa yung mga message. Pakitanong nga, nag-kiss na ba sila? Seryoso kami dito ni Joel. Ikaw talaga, big boy eh. Pero curious lang din kami. Nag-holding hands na kayo? Joe? Oo. Kiss. Nag-kiss na rin kayo? Opo. Hanggang doon na lang yung tanong ko. Alam ko meron pa kayong mga gusto malaman. Kanila na yon. Sayang, no? Hindi natin pwedeng tawagan si Tanya. Ngayon, Joel, kung dumating yung panahon na naubos yung pera mo at tama nga yung mga hinala at sapantahan naming lahat, hindi ka na dito tatawag. Kay Idol Raffy na. Char! Everyday din po yan sa Radyo 5. But anyway, Joel, baka meron kang gustong batiin dyan sa lugar nyo. Sa Mandaluyong, dito lang pala. Saan pala dito sa Mandaluyong ka nakatira? Dito lang po sabi... Saan? Saan Sa po? 101. Saan po? Sa 101... Sa... Hindi niya rin alam, hindi niya na matandaan. Wala po ako maalala, Your Honor. Gumano na lang. 101 New Saniga. Saan? Sa New Saniga, Mandaluyong City. Oh, sige. Basta malapit lang yan dito. Ingat ka dyan ha, Joel. Thank you so much for calling. Salamat din po. Salamat ng marami sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Mag-message kayo sa may Heart to Heart Facebook page. Sa Radyo 5 Facebook page kung gusto nyong dumulog kay Kuya Popoy sa mga susunod na araw.
at ikwento ang inyong mga karanasan pagdating po sa pag-ibig or sa buhay. Ayan, Radyo 5 Facebook page, dyan po kayo mag-message. Pwede rin dito sa Radyo 5 True FM TikTok. Hanapin nyo po 92.3 True FM. Love Question of the Day. Oras muna para sa mga ginagawa nga pong relo ang radyo. 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. Uy, bagong ating love question of the day. Ang dami nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Isa na sa mga nakikinig sa atin, si Kuya Popoy. Kasama yung kanyang mga anak. Graduation nga daw nung kanyang panganay na si Ax. Hindi pala. Sino bang panganay mo dito, Poy? O basta, si Axel, recognition daw, morning. Si AJ, mamayang hapon. O sige, bala na kayo manghula kung sino dyan ang panganay niya, ha? Pero hello po kay Kuya Popoy, nakatutok sa atin ngayon on the radio. Sa kanyang sasakyan, malamang habang natatraffic. At sa aking Papa Cesar. And of course, kay Tita Anjo Tolin. Ayan, natatraffic din sila ngayon. Meron kayang lugar na di traffic. Sana naman pag-uwi ko, walang traffic, ano? Itulog nyo na munang lahat yan para hindi ako matraffic pag-uwi. Pero ito, may question nga tayo. Ito ang ating love question of the day. Ang dami nang sumagot. Once again, kung gusto nyong mabasa, yung mga kasagutan nyo sa tanong na matatawag bang cheating kung nakipaghiwalay ka naman bago ka pumasok sa susunod na relasyon pero walang pahinga. Kumbaga, dire-diretso. Nakipag-break ka ngayon, kinabukasan or after siguro 3 days, may jowa ka na, ganun kabilis. Ganun ba kabilis? Ganun kabilis nagka-jowa ka agad, matatawag po ba yung cheating? Ang inyong mga kasagutan, pwede nyo pong i-comment sa Facebook Live ng Radyo 5, sa Facebook page ko na DJ Chacha, pwede rin, naka-live din tayo dyan. At dito sa 92.3 True FM TikTok account. Ayan. And speaking of TikTok, pwede nyo rin ako i-follow sa TikTok, sa Twitter, and on Instagram, it's _DJ Chacha. Babalikan natin ang inyong mga comments or basa na muna ako ng iba. Basa muna ako, ayan. Sabi ni ating producer dito na si Jeff. Sabi dito ni Sergio Gonzalez. Sa panahon ngayon, madali namang sabihin yung cheating kahit di ganun kalinaw ang ibig sabihin. Para sa akin, cheating yan kung nasa loob ka pa ng relasyon pero humaharot. O kaya na may lumalandi ka na sa iba. Cheating pa ding matatawag yung nakipag-break ka. Halimbawa ng Monday, then the following day in a relationship ka na sa iba. I agree. I couldn't agree more. Check na check ka dito, 100 ang score mo. Cheating yun. Nagloko ka, ibig sabihin kayo pa ni ex may reserba ka na. Tama, di ba? Nung nag-break kayo ngayon, bukas may jowa ka agad. Ano yung same day, nagkakilala kayo? Malamang yan, nakilala mo na weeks or months before. Plinano mo na, nahiwalayan yung jowa mo, kaya may jowa ka agad pag break nyong dalawa. Ganon. Sorry. Hindi pwede sa akin na sorry. Sorry. O ito, sabi pa dito, hugas kamay lang yung dahilan na yan eh. Break naman na po kami ni ex bago naging kami ni present. Sus! Walang moving on stage. Yun lang naman. Sa dami ng sinabi niya, sa dulo, ang nasabi na lang niya, ay yun lang naman. Si Manel Magdadaro, sabi niya, DJ Chacha, hiniwalayan na eh. Hindi na po yan cheating kasi nga hiwalay na daw. Ako feeling ko depende talaga kung gaano katagal bago ka nagkaroon ng jowa. Mamaya ako sasagutin yung aking comment tungkol dyan. Si Janoy, cheating kung nakaplano na. I mean, kung planado mo na kapag naghiwalay kayo nung nakilala mo or ginusto mong girl, tapos nagkakalabuan na kayo pero may nakaabang na. Ayan na yung mga tinatawag nating abangers. Diba? Hindi ka naman nagtatrabaho sa talyer pero mahilig ka sa reserba, mga ganun. May jowa ka pa, naghahanap ka na ng reserba. Diba? Yan, cheating yan. Yan ang sinasabi ng mga kapatid natin na nakatutok sa atin ngayon. Ang dami ring nagko-comment dito sa TikTok. Mamaya babasahin po natin yan. Si Maxine Tolentino, maybe dahil may time na ibang isip ng tao. Dahil once na nakipag-break ka, iisipin ng taong hiniwalayan mo, may bago ka na. Niloko mo siya. But deep inside, merong mas malalim na dahilan. Si Gail Easy, yes daw, spare tire daw yon. Pabati muna daw si Ali Magtakpaw. Lagi daw nakasubaybay dito sa atin. Ayan, thank you po. Sino pa tong mga nakatutok sa atin ngayon?
Sa akin, oo, kasi hindi mo man lang binigyan ng time na maghilom ka. From Pam Leofando. That's what I'm talking about, girl. Yun, mga kapatid. Diba, agad-agad nagka-jowa ng walang pahinga. Hindi pa magaling ang sugat, may jowa ng iba. Ang tanong, nagkasugat ka ba in the first place? Meron muna tayong mabilis na caller, 33 years old. Ito po ang kanyang sagot sa ating katanungan na cheating nga bang matatawag kung bago naman kayo nagjowa ng bago, nakipaghiwalay ka dun sa ex mo. Ito ang chika ni Angeline ng Caloocan. Hello, Angeline. Hello po. Hi, good afternoon. Hi po, good afternoon, DJ Chacha. Good afternoon po. Okay, ano po ang sagot ninyo dito sa ating love question of the day? Hindi po, as long as naghiwalay naman na kayo bago ka pumasok sa isang relasyon and free yung mind mo na alam mo yun, yung alam mo na bago ka nakipaghiwalay ay wala namang naka-next kumbaga na papasukin agad na relasyon. Paano kung may naka-next agad? Oh. Diba? Yun nga yung sinasabi natin kanina. Kung medyo matagal, halimbawa, inabot ng mga buwan siguro, or sabihin na natin mga 2 buwan, siguro kahit 2 buwan, pagbigyan na natin yun. Pero yung agad-agad, after a day, nag-jowa, matatawag ba yung cheating? Or days lang? Or isang linggo? Siguro po, kasi parang siguro naman bago ka na ganun, nakipaghiwalay, may may bago next na, no? Na kumbaga. Nangyari na ba yun sa'yo yung ganon? Yung brinake ka, tapos may jowa agad yung ex mo? Naku, parang meron na po atang ganun. Di ba nga? Pero ngayon may jowa ka na. Wala po. Pero naniniwala ka ba dun sa 3-month rule? Yung dapat daw 3 months single muna bago papasok sa relationship? Or hindi naman? Kung kailan ready ka na, kahit wala pang 3 months, pwede ka nang magjowa? Hindi naman po, as long as yung past, yung kumbaga yung ex mo, ay okay naman yung paghihiwalay nyo. Kumbaga, okay naman po yung para naman. sa'yo, hindi totoo ang sabi ni Popoy na 3-month rule. No, natawa na lang siya. Yes, hindi si Kuya Popoy, yung Popoy na John Lloyd Cruz ang tinutukoy ko yung sa pelikula. Apo. Oo, sige. Sige, bati ka na ng mabilis, Angeline. Okay po, hello po sa lahat ng mga, sa family ko po, sa Araneta family, lalo na po sa mga kapatid ko na nasa Las Piñas City. Oo. Thank you so much, Angeline. Thank you po. God bless. Alright, final chika. Dahil 1:02 na, OT ka, chat-chat sa susunod, di ka na uupo. Ang dami mong chika na-OT ka na agad. Pero ito, sa tanong nga na kung cheating nga bang matatawag kapag kakahihiwalay nyo lang tapos nakipag-break ka agad, for me, it really depends. Wow! Diba? Kasi kung talaga naman maayos kayo naghiwalay tapos after a month or 2 months may nakilala ka ng bago tapos na-realize mo, uy, in love na ako. At hindi natin mabibigilan yung sarili natin na ma-fall sa tao. Hindi mo pwedeng sabihan yung heart mo na wag ka mo na ma-in love. Though, yung actions natin, pwede nating mapigilan. Tama? Pero siguro kung like a day after, nagjowa ka agad, or 3 days after, or sa akin maximum 1 week or 2 weeks may bago ka agad, I can say it's really cheating. Bigyan naman natin ng respeto yung mga ex natin. Kasi kung mahal mo yung ex mo, hindi mo rin naman isasampal sa kanya agad na may bago ka ng jowa. 'Di ba? Ngayon, kung may bago kang jowa, hindi mo talaga agad napigilan yung sarili mo, kating-kati ka na. Sa akin, medyo muna, wag mo muna pakita yung bago mo. Wag mo muna pangalandakan na may bago ka agad. Kasi nakaka-offend yun sa ex mo Kasi para sa kanya, iisipin niya, may bago siya agad. Ano to, hindi ba naging malalim sa kanya yung pagsasama namin? Para ganun niya lang ako palitan agad? In 3 days, may bago agad siya? So kung gano'n ka kabilis mag-move on at totoong kung may tao man na 3 days agad after makipag-break nang walang reserba, after 3 days agad, meron ka agad na bagong relationship. Dahil ako naniniwalang may ganon. Pero kung may ganon man, sarilinin mo na lang muna. Saka mo na pakilala sa lahat yung jowa mo, saka mo na i-post on social media. Pagka siguro nakita mo na rin na medyo naka-move on na yung ex mo. But then again, buhay nyo yan. Kayo ang magdedesisyon yan. Ang sa akin lang, hindi ako naniniwala na dapat walang pahinga every after relationship na meron tayo. Dapat nagpapahinga talaga tayo. Parang sa trabaho din yan. Nakakapagod pag dire-diretso. Parang ako, nagpahinga muna ako kanina sa Sana Lord.
paano ako nagtrabaho ulit dito sa Heart to Heart? Eto na. Ganon din po sa relasyon. 'Di ba? Pahinga muna kayo saglit bago kayo mag-jump into another relationship. Hayaan niyo muna maghilom yung sarili niyo bago ka pumasok sa panibagong relasyon. Kasi mahirap din yung rebound. 'Di ba? Matawag na rebound yung next jowa mo. Yung rebound na yan pag-uusapan natin sa susunod na Heart to Heart. Si Kuya Popoy na ang bahala sa inyo. Dahil bukas, mapapakinggan at mapapanood nyo pa rin po ako dito sa Radyo 5. Kasama po si Manong Ted Filon 6 to 10 in the morning. But for the meantime, magpapaalam na po ako sa inyo. Susunod na nga po ang programa ni Nanay Christy Fermin. Maraming salamat mga kapatid. 5 minutos makalipas po ang alauna ng hapon. Bye-bye na muna ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. My name is DJ Chacha. Pag sinabi kong muwa-muwa, sabihin mo, chup-chup. Bye mga kapatid! Mwah!